Si James Hetfield at Lars Ulrich ang mga pangunahing miyembro ng Metallica, na nagtatag ng isang matibay na pagkakaibigan at pagmamahal sa musika mula sa kanilang kabataan. Ang kanilang mga karanasan ay nagbigay diin sa kanilang pagkakaiba at natatanging estilo. Dahil sa mga pagsubok na dinanas ni Hetfield sa kanyang kabataan, lalo na sa usaping relihiyon, nagkaroon siya ng inspirasyon sa kanyang mga awitin. Isang magandang halimbawa nito ay ang kantang The God That Failed. Samantala, si Lars Ulrich, na lumipat mula sa Denmark papuntang Amerika, ay gumawa ng matinding desisyon na talikuran ang kanyang karera sa tennis para ipursige ang kanyang pagmamahal sa musika. Ang kanyang mga karanasan sa mga konsyerto ay nagbigay inspirasyon para sa kanyang pangarap na maging isang rockstar. Bilang resulta ng kanilang pagkakaibigan, naitatag ang Metallica, na naging simbolo ng kanilang sama-samang pagsusumika. Pareho silang may takos sa pagkabigo, ngunit nagtagumpay sila sa kabila ng mga hamon na kanilang hinara. Sa kabila ng mga hadlang, nahanap ni Lars ang paraan upang ipakita ang kanyang talento sa pamamagitan ng pagbuo ng banda. Ang kanilang determinasyon ay naging inspirasyon para sa iba pang mga musikero na naghangad din na mangara. Nang pumasok si Cliff Burton sa banda, nagdala siya ng bagong pananaw at musikal na kaalaman. Ang kanyang mga kontribusyon ay naging mahalaga sa pag-unlad ng Metallica sa kanilang musikal na paglalakbay. Matapos mawala si Mustaine, si Kirk Hammett mula sa Exodus ang napili upang punan ang kanyang pwesto. Ang paglipat na ito ay nagdala ng makasaysayang pakikipagtulungan sa loob ng banda. Ang ideya ng pangalan ng kanilang album na Kill 'Em All ay nagmula kay Cliff Burton, na talagang nagbigay diin sa kanilang natatanging estilo. Ang album na ito ay naging simbolo ng kanilang pagkatao bilang isang banda. Kahit na nahirapan sila sa pag-record ng album na Kill 'Em All, ito ay naging tagumpay at nagbukas ng pinto para sa kanilang pag-usbong. Inangkilik ito ng maraming tao at nagbigay ng bagong anyo sa heavy metal. Nagsimula ang Metallica sa kanilang ambisyosong album na Ride the Lightning, na naghatid sa kanila ng tagumpay at nakamit ang mataas na posisyon sa US Billboard chart noong 1984. Ang paglabas ng Master of Puppets noong 1986 ay nagdala sa kanila ng higit pang katanyagan. Ngunit, nagdulot din ito ng masalimuot na relasyon kay Dave Mustaine. Ang pagkamatay ni Cliff Burton sa isang aksidente ay nagdulot ng labis na sakit sa banda. Sa kabila ng trahedya, nagpatuloy sila sa pagtour at naghanap ng bagong basis. Ang pagbabago sa tunog ng Metallica ay nagdala ng mga hamon at hidwaan sa loob ng banda, lalo na sa pagitan nina Lars at James. Ang kanilang mas malalim na emosyonal na koneksyon ay nagbukas ng mga bagong tema sa kanilang musika. Naging bahagi ng proseso ng pagsusulat ng kanta ang mga personal na trahedya ni Hetfield, tulad ng pagkawala ng kanyang ina. Ang kanyang mga damdamin ay naipahayag sa mga liriko ng kanilang mga kanta. Sa kabila ng tagumpay ng The Black Album, lumitaw ang mga bagong pagsubok para sa banda. Ang labanan ni Hetfield sa adiksyon at ang pag-alis ni Jason Newsted ay nagdala ng tensyon sa grupo. Kasama ang bagong producer na si Bob Rock, nagbago ang tunog ng Metallica sa album na ito, na nagdulot ng mga kontrobersyal na reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga at kritiko. Ang pagsasagawa ng therapy sessions ay naging mahalaga para sa Metallica upang matulungan silang malampasan ang kanilang mga issue, hindi lamang sa loob ng banda, kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay. Sa kabila ng lahat ng hamon, natagpuan ng banda ang kanilang bagong sigla sa musika, na nagbukas ng daan para sa kanilang mga susunod na matagumpay na album.